Okay, so pag-usapan natin ngayon itong kaka-release lang na Infinix Zero 35G. Ang presyo nito guys ay 14,999 pesos lang. 12 GB na yung ating RAM, 256 GB pa yung ating internal storage. Diyan pa lang grabe na yung kayang i-offer ng phone na to sa atin. Pero para makatipid pa tayo, pwede nyo i-check yung promos at discounts ng Infinix para sa phone na to dyan sa description box sa baba. So sa ngayon, tingnan muna natin yung box. Makikita nyo dito sa box na may pagka rainbow effect yung kulay niya pero talagang silver lang siya. Tapos hindi siya makinis guys. May texture siya para siyang carbon fiber. At hindi nga lang yung 12 256 GB yung kayang i-offer ng phone na to sa atin. Kasi meron pa tong 4K 60 FPS na video recording sa kanyang 50 megapixels na selfie camera. So talagang didesign ng Infinix itong Zero 35G for vlogging. So mamaya titingnan natin kung na-achieve ba talaga ng Infinix yung feature na yan itong Zero 35G. So sa ngayon, unbox muna natin. So pag open natin ng box, makikita agad natin yung ating Zero 35G na nakabalot sa isang printed na plastic na kapag tinignan natin, merong mga top specs kasama na yung kanyang display, yung kanyang chipset at yung kanyang main camera. So tanggalin natin. So meron tayong tatlong colorway na pwedeng pagpilian dito sa Zero 35G guys. Itong nandito sa atin ay itong Rome Green. So makikita ninyo na itong Rome Green, syempre kulay green, pero maliban dyan, yung kanyang likod ay Eco Leather. So talagang ano siya guys, hindi siya makinis kasi nga leather feels yung meron tayo dito. Napakaganda guys, talagang hindi siya kapitin ng dumi, hindi siya kapitin ng smudges, fingerprints, tapos gold yung kanyang accent, yan sa gilid, sa camera module. Pero meron pa tayong dalawang colorway para sa Zero 35G. So meron tayong Golden Hour, tapos meron pa tayong Fantasy Purple. So itong Golden Hour at Fantasy Purple ay naka-glass yung likod at protected ng Corning Gorilla Glass 5. So nasa sa atin na kung alin yung mas prefer natin. Pero ako guys, so nandito sa akin ay itong Rome Green, mas madaling i-maintain to. Okay, so tabi muna natin, tapos tuloy natin yung unboxing. So dito sa ilalim, makikita natin iba pang accessories. Siyempre, meron tayong documentation, yung kanyang warranty card dito. Andito yung ating jelly case. Yan. Nagandahan ako sa jelly case niya guys kasi maliban sa medyo makapal, talagang covered na covered yung ating camera module. So, protected talaga kahit na ilapag natin sa table natin na una yung camera, okay lang. Okay, tapos nandito yung ating charging cable. Ayan, USB-A to USB-C. Tapos yung ating 68 watts. Yan, na charger. Yan, USB-A yung kanyang port. Okay, so balikan natin ang design ng phone na to. So, itong Zero 35G ay merong IP53 dust and splash resistance. So, if ever na maalikabukan o kaya maambunan, hindi tayo mag-aalala na masisira tong phone na to. Tapos, dito sa taas, makikita natin ang ating secondary speaker. Tapos, ang ating secondary microphone. Meron tayong maliit na mga text na makikita na ang nakalagay, powered by Infinix. Dito sa ilalim, hindi na masyadong flat. Meron tayo ditong main speaker, USB-C port, main mic, at yung ating SIM tray. Medyo nakakalungkot lang guys kasi yung kanyang SIM tray ay dual SIM lang. So wala tayong dedicated na micro SD card slot. So in short, hindi expandable yung storage natin dito sa Infinix Zero 35G. Mabuti na lang talaga, 256 GB na yung ating storage. Dito sa may right side, makikita natin ang ating volume up and down buttons, pati na rin yung ating power lock button. At dito naman sa may left side, malinis na malinis. At syempre sa likod, kagaya na nakita natin kanina, yung ating camera module. At sa harap, makikita natin yung ating punch hole, selfie camera. At makapansin nyo guys, talagang proportion, pantay na pantay yung mga bezel niya dito sa baba, dito sa taas, at sa dalawang gilid. At meron na tayong naka-install din na screen protector. So isa pang plus yan sa Infinix para sa akin kasi napakahirap humanap ng screen protector or tempered glass para sa isang curve na display. Ngayon, kung pag-uusapan natin ng haptics nitong Zero 35G, okay naman. Sakto lang para sa price niya. Pwede nang hindi patayin. Pero hindi naman siya flagship level na quality. At pagdating sa dual speakers, itong Zero 35G guys, pasado din sa akin, malakas. Hindi ako nabitin sa max volume at higit sa lahat, maganda yung tunog. Hindi siya tunog lata kahit naka-max yung volume natin, hindi muffled. So pasadong pasado. Yun nga lang, yung placement ng kanyang secondary speaker dito sa taas, madali nating matatakpan kapag naka-landscape mode tayo. Kasi nandito siya sa may bandang ibaba kapag naka-landscape. Ayan, ganyan. Pero yung kanyang main speaker, hindi naman madaling matakpan. Ngayon, pagdating sa display, meron tayong 6.78 inches curved AMOLED, Full HD+,
388 yung kanyang PPI, 1 billion colors guys yung kayang produce ito. Meron tong 144 Hz na max refresh rate, 360 Hz na touch sampling rate, at aabot ng 950 nits yung kanyang peak brightness, at meron tong DCI-P3 color coverage at protected yan ng Corning Gorilla Glass 5. So kita nyo naman guys, para sa presyong $14,999, sobrang siksik din yung specs ng display na nilagay dito ng Infinix. Pero pag-usapan muna natin ilan sa features niya. Okay, ngayon, una sa lahat guys, pagtingin natin yung settings, if ever na outdoor tayo, nasa labas, ganyan, matirik yung araw, pwede natin i-enable yung high brightness mode para ma-make sure natin na hindi tayo mahirapan sa pagtingin dito sa display. Pagkatapos, meron tayong eye care, meron tayong color style, meron tayong dalawang color presets dito na pwedeng pagpilian kung gusto natin na natural lang, original color. Kung gusto natin na medyo mas saturated yung kulay, pwede nating piliin yung bright colored. At pwede rin nating ma-customize yung color temperature. Ngayon, pagdating dito sa kanyang screen refresh rate settings, meron tayong 4 na pagpipilian. 144 Hz, 120 Hz, 60 Hz at auto switch. Ngayon sa test na ginawa ko guys, makita ninyo na naka-auto tayo ngayon. Ayan, 144 Hz pero bababa din siya to 60 Hz kapag hindi na natin ginagalaw yung display. So try natin ngayon i-lock sa 144 tapos test natin sa 120 Hz kung ganun pa rin ang magiging behavior nila. Okay, so ngayon naka 144 Hz tayo, ganun pa rin. Ngayon naman naka 120 Hz tayo, ganun pa rin. So wala tayong halos makikitang difference pagdating sa behavior kung mga normal na mga task lang or mag-scroll lang tayo dito sa display ng 030 5G. Pero makikita natin yung malaking difference ng kanyang refresh rate behavior kapag nag-games na tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ibalik ko muna guys sa auto switch yung ating refresh rate setting. So, dahil AMOLED yung display ng 030 5G, makikita ninyo dito sa personalization, meron siyang always on display. Pero hindi ko marirecommend sa ngayon na gamitin nyo yan kasi tingnan nyo mangyayari yan. On natin yung always on display, mag-select lang tayo ng kahit anong AOD dito. So, halimbawa, ito digital lang, simple lang. Pag nilock natin yung screen, makikita ninyo na kahit AOD na, 144 Hz pa rin yung refresh rate natin. So, malaking ano yan, malaking consumption yan sa battery. Sana man lang bumalik to 60 Hz or bumaba pa to 30 Hz ating refresh rate para talagang tipid kahit na enable natin yung AOD. Pero sa ngayon, nandun lang siya sa 144 Hz eh. Check natin ulit ha. Lock natin yung screen. Ayan guys, hindi ko na hinahawakan pero 144 Hz pa rin. So again, malaking ano yan, malaking consumption sa battery at sana ma-fix ng Infinix sa mga susunod na software update. Pero good news naman guys, ang ating Widevine security level ay level 1 so makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. At kahit pa dito sa mismong Netflix application, makikita ninyo na yung kanyang max playback resolution ay Full HD. Ngayon pagdating naman sa performance, naka XOS 13 na tayo out of the box, Android 13 na yan. Dimensity 8020 yung ating chipset, 12GB LPDDR4X yung ating RAM, 256GB UFS 3.1 yung ating storage. Okay, so kumuha ko guys ng tatlong Antutu scores. Isa kapag naka-auto switch, isa kapag naka 60Hz, at isa naman kapag naka 144Hz. So tingnan natin ang mga result. So ito yung Antutu score natin guys. Kapag naka 60Hz, yung ating refresh rate 757,510. Kapag naman inilock natin to 144Hz, yung ating refresh rate 763,994. Kapag naman naka-auto switch, 756,051 yung nakuha nating score. So, alin man sa mga setting guys, yung iselect natin sa refresh rate nitong 030 5G ay talaga namang mataas yung nakuha nating score kasi more than 500,000 yung nakuha nating Antutu score. Kaya maasahan natin na maganda yung performance ito kahit anong application iba to natin. Malamang sa malamang makakaya ng phone na to kahit pa yung mabibigat na game. So mamaya, itest natin yan. Dito muna tayo guys sa thermal. So makikita ninyo dito sa wildlife stress test na nabawasan tayo ng 11% of battery life. Nadagdagan naman tayo ng 12 degrees sa temperature. Umabot ng 46 degrees yung ating temperature. So maganda yung performance natin pero ingat-ingat pa rin kasi pwedeng magkaroon ng alarming heat yung phone na to kung sasobrahan naman natin ng paggamit. Okay, so makikita nyo dito guys sa may taas sa ating FPS counter. Yung gameplay natin yung maabot ng 60 FPS. Okay, so naka-auto switch tayo ngayon. Ngayon, kung ilalagay natin yung refresh rate setting sa 144 or 120 Hz, talagang papalo ng 100 plus FPS yung ating gameplay.
Okay, so kapag naka-auto switch tayo, nakalock lang siya to 60 FPS. Ayan. So, hindi talaga siya lumalampas to 60 FPS. Pero if ever na gusto natin habang naka-auto switch ay tutungtong na ng mahigit 100 FPS yung ating gameplay, i-swap and hold lang natin at i-make sure natin na naka-performance mode tayo. So, kita nyo yung difference. Okay. Atras lang tayo. And makikita nyo guys na umaabot na tayo ng 100 plus FPS dito sa ating gameplay. So, yun yung isa sa mga advantage kapag in-enable natin yung performance mode habang naglalaro tayo. At dito guys sa Asphalt 9, makikita ninyo na lahat ng graphics na generate nitong 035G talagang optimized na yung kanyang chipset dito sa game na to. Ayan, yung motion blur, lahat. Tapos, wala tayong frame drops or lag na ma-experience dito na makakasira sa paglalaro natin. So, okay na okay talaga yung phone na to pagdating sa mabibigat na games. Walang problema, kayang-kaya niya. Pero syempre, ingatan nyo guys, yung kanyang thermals, kapag sumobra tayo, nakita nyo naman kanina, pwedeng umabot ng alarming heat yung phone na to. Okay, so pag-usapan natin ngayon dito sa 035G yung kanyang camera. So, yung kanyang main shooter dito sa likod ay 108 megapixels, 1.7 aperture na merong OIS. ISOCELL HM6 na ng Samsung yung kanyang sensor. Meron din tayong ultra-wide na 13 megapixels at isa pang 2 megapixels na camera. At yung ating selfie camera, 50 megapixels. Okay, so pag-usapan natin yung selfie camera nitong 035G guys. Kaya nitong mag-record ng up to 4K 60 FPS sa halagang 14,999 pesos. Big deal talaga yan kasi meron mga flagship phone ngayon na hanggang 1080p selfie video recording lang yung kayang gawin. Pero ito, talagang dinesign ng Infinix at achieve naman talaga nila na for vlogging itong 035G kasi nga 4K 60 FPS yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma-record dito. At kung mapapansin niyo yung quality, talagang 4K guys. Napaka-sharp, very detailed, lalo na kung dadalhin natin outdoor. Kagaya na makikita nyo ngayon, medyo gloomy pa ngayong panahon pero okay na okay pa rin ang quality. Yun nga lang, pagdating sa stabilization, medyo magsasuffer tayo pag naka 4K tayo dahil wala tong EIS or OIS. So, mas maganda kung gusto nyo gamitin yung 4K selfie video recording, meron kayong gagamiting gimbal para talagang sharp yung kuha ninyo at stable. Ngayon, kung gusto niyo ng built-in na stabilization, pwede nyo enable yung EIS or Electronic Image Stabilization pero magda-downscale to 1080p yung video recording natin. Magzo-zoom in ng kaunti pero mas stable kumpara sa 4K pero hindi pa rin super smooth yung stabilization niya. So, mas maganda meron kayong gimbal tapos naka 4K video recording kayo dito sa selfie camera. Ngayon, meron namang 4K 30 FPS na video recording dito sa selfie camera. Pero napansin ko medyo buggy pa. Mafi-fix pa yan ng Infinix sa mga susunod na software update. Kasi mapapansin ninyo,
mula sa pagiging natural ng texture ng mukha natin, biglang magiging mag-beautify mo yun para magkakaroon ng filter bigla-bigla. Pero before ako mag-record, talagang naka-off lahat ng filter. So, bug yan na pwedeng maayos na Infinix sa software update. Pero overall guys, yung 4K 60 FPS, ang ganda para sa 14,999 na presyo. Talagang thumbs up sa Infinix. Ngayon pagdating naman guys sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable sa 68 watts na fast charging. So, 3 beses kong tinest sa PCMark itong 035G para mas magkaroon kayo ng idea depende sa refresh rate setting na mapipili ninyo. Kapag nilock lang natin to 60 Hz yung refresh rate, makakakuha tayo ng 12 hours and 2 minutes na SOT. Kapag naman nilock natin to 144 Hz, malaki yung ibinaba guys, naging 9 hours and 30 minutes na lang yung ating SOT. At kung ilalagay lang natin to auto switch yung ating refresh rate, nakakuha tayo ng 12 hours and 20 minutes na screen on time. Well, para sa akin, yung nakuha natin mga SOT dito, sakto lang para sa presyo niya. Yun nga lang, mas maganda talaga kung ilalagay nyo lang to auto switch para makatipid tayo sa battery. Ngayon, pagdating sa charging, ang sabi ng Infinix na sa loob lang ng 30 minutes, tutungtong na to ng 80%. Okay, so kung kayo guys yung tatanungin sa tingin nyo ba, sulit itong Infinix 035G based dun sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang dyan sa baba. Ngayon kung okay tatanungin ninyo, okay na okay sa akin tong phone na to para sa presyo niya. Pero syempre, at the end of the day, kayo pa rin magde-decide kung bibili nyo to o hindi. So please comment down below kung bibili nyo ba to o magkapas muna kayo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.